Mapapansin nyo mga kitlog, oh, bumababa yung patoka. Pag tumutok ka sila sa baba, yung patoka naman sa taas bumababa. Kitlog, isang magandang hapon po sa atin lahat at welcome back ulit sa YouTube channel ko. So mga kitlog, yan na po yung Black Knight Peruvian ko. 3 weeks old mga kitlog, itong mga to. So ngayong hapon mga kitlog, samahan nyo ko kasi itong automatic feeder nila dyan sa loob ng brooder, papalitan ko na ng ganito. Kasi mga kitlog, ang problema nito kasi medyo malaki na sila, natatapon yung patoka kasi medyo malalaki na sila. Ililipat ko na itong automatic feeder dito. So papakita ko rin sa inyo mga kitlog kung paano ko gawin to para masundan nyo kung gusto nyo gayahin tong sariling pamamaraan ko sa pag-aalaga ng sisiw. So yun ang kagandahan mga kitlog, pag nag-alaga ko ng sisiw, day old hanggang 2 months, nagbababad pa ako ng automatic feeder sa mga brooder nila. So yun mga kitlog, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo to. Kung gusto niyo gayahin, sana masundan niyo itong paggawa kong automatic feeder. Yan mga kitlog, dito tayo sa loob ng bahay kasi medyo maingay sa labas. Una nating gagawin yung housing doon sa automatic feeder na gagawin natin. Ito yung plastic bottle na housing na gagamitin natin sa automatic feeder. 2 liters lang na to na plastic bottle. So una na sa lahat mga kitlog, yan, una gawin natin dito, ikat muna natin to dito sa banda, sa pinakaunang guhit ito, yun ang ikakat natin. Yan. Huwag natin putulin lahat mga kitlog para maisarado natin ito mamaya. Yan. Sunod mga kitlog, palala lang, yung hanapin nyo o yung kukunin nyo na gagawin yung automatic feeder, dapat dito sa pitan, dapat medyo nakalubog. Dapat nakalubog paloob. Yan. Ganon din dito sa patokaan. Yun din ang hanapin natin, dapat nakalubog din para pag lagay natin dito sa loob, nakalapat siya. So dito mga kitlog, kailangan butasan natin to ng screw. Dapat nasa gitna talaga yung butas niya mga kitlog. Yan. Sunod mga kitlog, ito. Dito pumapasok yung mga ulo ng sisiw para tumuka sila. So ang sukat nito mga kitlog, yung height niya, isang puspuro lang. Yan, yung height niya. Ilapat natin tapos sukatin natin dito. Yan, isang puspuro lang yung mga kitlog, yung height niya. And then mga kitlog, yung square niya, ganun din, isang puspuro. Yan. So nasa sa inyo na yung mga kitlog kung gano'ng kalaki yung butas na gagawin nyo. Pero dito sa automatic feeder na ginawa ko, yung height, isang puspuro. Yung square sa gilid sa taas, saka dito sa kabilang gilid, ganoon din ang sukat niya, isang puspuro. So dito na tayo mga kitlog sa lagay ng patoka. Yan. Ito mga kitlog, yung plastic bottle na to ng mantika, ito yung ginamit ko. Nakalubog din tong puwit na to, nakalubog. So una-una natin gagawin mga kitlog, butasan din natin to dito sa pinaka center din, dito sa may puwitan niya. Gamit din ng screw. Yan mga kitlog, gamit rin ng screw. Butasan din natin to. Yan. So yun mga kitlog, kung nabutasan na natin dito sa gitna ng screw, ang sunod natin na bubutasan mga kitlog dito. Ito yung labasan ng patoka. Yan. So bali ang butas ito mga kitlog, 4 lang. Nasa sa inyo yan kung ilan ang butas na ilalagay nyo. Kasi sa 4 mga kitlog, medyo marami ng nalalaglag o bumababa na patoka. So ito yung lagay ng patoka mga kitlog. So yun mga kitlog, napakadali gawin. Yung plastic bottle na housing na automatic feeder, ikakat lang dito sa leeg, magbutas ng 5
5 butas gamit ang sukat ng posporo. Yan, yung height niya, height ng posporo, pati dito sa square posporo din yung pagka-square niya. And then mga kaitlog, dito sa may pitan, kailangan butasan mo ng screw. So papakita ko sa inyo mga kaitlog kung paano mabuo tong automatic feeder na gagawin ko. Yan mga kaitlog, so tapos na natin gawin tong automatic feeder na to. So hindi ko nabanggit kanina mga kaitlog na kailangan gumawa rin kayo ng imbudo para kung maglagay tayo ng patuka, mag-shoot dito sa lagayan ng patuka dito sa loob. So ulitin ko mga kaitlog, itong sa labas, ito yung housing ng automatic feeder. Yung nasa loob na plastic bottle ng mantika, yan po yung lagayan ng patuka. Hanggang dito po yan sa dulo. So kung bitin po yung plastic bottle na nakuha nyo, nagagamitin nyo, gumawa po kayo ng extension, dikitan nyo rin ng glue doon sa loob, so para umabot dito sa may nguso, para pag naglagay tayo dito sa para maglagay tayo dito ng patuka dito sa imbudo, pumasok talaga dito sa may lagayan ng patuka. So ililipat na natin ito mga kaitlog, itong ginawa kong automatic feeder na water air. So ililipat na natin dito kasi ang problema nito mga kaitlog, mag-iisang buwan na yung sisiw ko, natatapo na, nagagano na siya mga kaitlog, natatapo na. So dito mga kaitlog, dito sa automatic feeder ko na to, hindi talaga matatapon tong patuka dito mga kaitlog, kasi mga kaitlog medyo mataas to. So ang sukat dito mga kaitlog, isang posporo, pati itong square, ulitin ko po, yan. Tapos yung butas dito sa lagayan ng patuka dito sa loob, 4 na butas na medyo maliit lang. Nasa sa inyo yan kung gaano kalaki yung butas na gagawin nyo, kung gaano karami yung patuka na malalaglag na gusto nyo dito sa loob. So ililipat na natin yung mga kaitlog gamit tong imbudo na to. Yan. Yan ang purpose mga kaitlog ng imbudo, para pasok talaga dun sa, pumasok talaga dun sa plastic bottle ng panlalagay ng patuka sa loob. So yan mga kaitlog, sumubra. So yan ang mga kaitlog, yung itsura nya. Yan ang sinasabi ko ito mga kaitlog, o tinan nyo. Sa 4 na butas, medyo marami ng patuka na lalaglag. So nasa sa inyo yan mga kaitlog, kung ilang butas ang gagawin nyo dito sa lagayan ng patuka. Sa akin mga kaitlog, 4 lang naman to. Nasa sa inyo yan. Dito naman mga kaitlog, sa butas na to, 5 lang butas ito sa gilid, sa housing. Dito papasok yung ulo ng mga sisiw. So 5 lang naman to mga kaitlog, kasi hindi natin pwede gawin na 10. Maliit lang tong plastic bottle na nagawa natin. Saka mga kaitlog, hindi naman sila sabay-sabay magtumuka. Pag nasanay sila mga kaitlog, nagpapalitan sila tumuka dito sa automatic feeder na gawin natin. So yun mga kaitlog, ilalagay na natin to sa brooder natin.
Ito yung Black Knight Peruvian ko na mag-iisang buwan. So sa mga bagong nakapasyal sa YouTube channel ko mga kitlog, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pakidamay na rin mga kitlog yung notification bell para ma-notify kayo mga kitlog sa mga gagawin kong video. At ma-notify kayo mga kitlog, nag 2 months to mga kitlog, magpapa-free raffle ako ng 2 manok dito. So manonotify kayo mga kitlog pag na-click nyo yung notification bell. Gawa na tong natin yung automatic feeder, so susubukan natin o i-try natin na tumuka sila dito sa bagong automatic feeder nila. So ilalagay na natin mga kitlog, dandahan lang mga kitlog para hindi sila magulat.